mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 19, St. Joseph Day. Thursday, kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV. Aliw, Channel 23. Bumababa. Meron tayo sa Signal, Sulit TV Satellite. TV Plus at GMA for the Wax. Medyo mainit. Magandang umaga po sa inyo Medyo lahat. mainit sa studio ngayong umagan to. Talagang mainit na ang panahon. Mainit, pare. Climate change yan. Hindi naman siguro. Meron po kaming konting surprise. Maliit lang naman na surprise. Meron tayong guest. Andyan na ba? Ang ating guest po, ang editor-in-chief ng Dominus Est. Yan po Dominus Est is a publication of the Catholic Church. Yan itinatag ni Cardinal Tagle. Yan. Ang pangalan niya po si Margot Salcedo. Nakasama ko po ito sa Inquirer. At siya ay lifestyle writer. Veteranong, hindi naman veterano, bata pa to eh. Huwag natin sabihin. When you say veteran, Good morning, Margot. You open a can of worms there. Good morning, Sir Conrad and Sir Joel. Hi. Camera naman para matunghayan ang Ano ba yung ating Dominus bagong, Est na yan? Yan. Tsura yan. Hello Ayak. po Tama, sa ganda. mga fans ng DWIZ Karambola! Yan. Ayan. Dominus Est kasi, it is the Lord. It is the Lord. Nung nakita ng mga disciples na nag-resurrect yung it is the Lord. Yes, Bishop Conrad. Yan. Alam It niyo is the po siya. I'm so happy. It is the Lord. Yan ang publication na editor. It is the Lord. It is the Lord. Hindi ito yung mga parang maraming mga... Praise the Lord. Hindi yun. Maraming mga politician tayo at mga yung sumasakay sila papunta sa road to Damascus. Tinatamaan ng ilaw. Ay, It is iba the Lord. yun, iba. Nagko-convert sila biglang St. Paul po yun. Iba yun. Opo. Ito po yung slogan ni Cardinal Tagle. Yan. Okay. Dominus Opo, Est. Dominus Est. Opo. Ayan po siya, mga kaibigan. Yan. And Si Margot. super thank you po for inviting me kasi Ah, I wanna take this opportunity. Kasi malapit na Holy Week eh. Opo, we wanted to take this opportunity po to pay tribute to Edgard Cabangon. Maraming Kasama mo siya sa Catholic Mass Media Awards. hindi po. Nakilala po namin siya kasi I'm very proud to share na ang Dominus Est po has won 8 Catholic Mass Media Awards. Eight lang? Different categories. Kawawa So, naman kayo. Opo. 8 lang ang napapanalo niyo. Opo. So, we Dami, started po parang- 2020. Oo. Tapos po, Anong kategorya? throughout the years, we have been acknowledged as best website. So, thank you It po. is a, digital publication. Digital po, purely online and purely voluntary Well, basis po. ganyan na uso ngayon. Opo, purely voluntary po. Para wala ng traffic. Opo, pero ang pinaka-proud online, po kami yung St. John Paul II Award. Opo, yun po yung parang rarely po nila yun binibigay eh. Pero parang since we're so committed to using media for evangelization, yan. So, we're Ano very naman na proud of our nakalagay team dyan po. sa publication na yan?
Updates po on church news, also parang special features. Features, Tapos, oh. last year po, nanalo po kami ng best vlog for our show In Depth. And nag-i-interview po kami tungkol sa kung ano man yung mga nangyayari sa Catholic Church. So for example po, last year ang theme was synodality. Siguro, kumpiyansa ako, malaki ang following niyan. That's because the Philippines is predominantly Catholic Yes po. country. Pag mga ako, umaapaw yung mga tao sa simbahan. Simbahan, Yes Kulang po. na kulang na Kumpara sa ibang simbahan. lugar, oo. Yes po. Natin. Although ngayon po, At kulang na ng pare. opo, kailangan, kayo po, di ba, ano niyo po yan? Advocacy, vocation. Opo. We have a weekly engagement of 2 million views. Wow. Yes po. And then we have also a very strong following naman po. So Galing. thankfully, opo, yes po. Pero mamaya sa lifestyle naman, pag-usapan natin. Sige po, gusto ko po yan. Food, Okay. culture. Pero ngayon, ang balita kasi... Curious lang ako. So, because you're a religious or a spiritual person, kaya nandiyan sa advocacy na yan. Or, yeah, Hindi pa po ako religious ah. Hindi. Ano to eh? Hindi po ako madre. Stalker to ni... Stalker ka ba? Ayan, ni Cardinal... Curious lang, mga Ni, stalker. what's his name? Yung nasa Rome ngayon. Cardinal Chito? Cardinal. Okay. Opo, tinatakbuhan na nga po ako eh. Stalker yan ni Cardinal eh. Hindi, yun ang question ko ba, why, Maraming ganyan di ba? Kamukha ni Margo. Maraming ganon na ang kanilang, kumbaga, misyon sa buhay Okay. ay tumulong. Maraming ganon. May isa pong pare, sabi po niya, Christify wherever you are. So, But you were a former journalist ka through and yes through, di po, ba? yes po. I was a food writer for 20 years. Right, there you go. Sa Biro mo Inquirer food po. writer 20. Opo, nag-start po ako 8 years old. Huwag tayong bibiro-biro dito Alam pagdating sa nito, culinary, kung masasarap. culinary pretensions natin, wag natin. In fact, may i-ano radio dito. show po kami dito dati, sa DWIZ. Ayun, kaya Opo, nga eh. on food. Eh, Kasama po si sakto-sakto. Maru, tsaka si Dino Datu. Ayun. Ngayon, Very ang good. Okay. malaking balita po ay pinigil muna ng presidente yung pagtaas ng pangapamasahe na in-announce kahapon ng LTFRB. Ang sabi ng ni President BBM, temporarily deferred. Postponed, parang gano'n. Oo, deferred. Hindi naman siya- Implementation po, suspended lang. Kasi, ang iniisip niya raw, asama naman ng timing. Kung kailan magkakagulo, sasali pa tayo sa gulo ng fare increase. Ayan. Paano naman po yung mga naghahanap buhay sa public transport? Tumataas ang kanilang cost of doing business, kumbaga. For lack of better, Yung operating cost nila, mataas. Yung gasolina, mataas. Yung diesel, mataas. Ito yung operators, hindi ito yung mga driver o conductor. Pati driver. Hindi, kasi yung Kasi mga, epektibo may sila. ayuda naman yan eh. Alin? May fuel subsidy po yata sa kasalukuyan. Hindi pa Lahat daw ata- hindi pa lahat nagkakabigaya tatamaan ng sa tricycle pa lang eh. Pero pinapangako ng DSWD, magkakabigaya na. Okay. Oo. May mga- Eagerly awaited. Meron na nga mga payout centers. Ayan. Okay. Wherever the hell that is. So, Oho. Well, parang may katwiran yung sinasabi ni BBM. Kung kailan nagkakalituhan, nagkakagulo, at saka tayo mag-i-increase, di lalong gulo. Naging political. May transport strike Yeah. starting today. Di ba? Hindi ko maintindihan itong situation natin. Dahil he sounded very, di ba, concerned nga, bakit yung timing, ganyan, gano'n. Dati, ang political commodity, yung oil. Pag tumaas, bumaba ang oil, sinabi ng gobyerno ay tataas natin ang presyo ng fuel, strike, protest, rally, di ba? So, para ma-solve yan, dapat hindi na political commodity ang fuel, ginawa, deregulated. So, nawala, tuwing magtataas, baba, walang rally. Asa napunta ang rally? Tsaka strike and sa transportation. Yun ang unang-unang apektado ng fuel increase, di ba? Ang laki-laki naman po kasi ng increase talaga. 2023 pa nga ng petisyon.
Which brings me another thing. 2026 pa lang bago nag- itong di ba? postponement na to, iba naman dating sa akin. Yung optics baga, parang hindi ganong maganda. kaaya-aya. I mean, akala ko ba sabi ng LTFRB, even DOTR, they have did intensive analysis, consultation, deep analysis. deep analysis, ganun. Deep data I analysis. mean, makes you think tuloy yung At saka nag-consult pa raw sila sa DepDep. mga stakeholders. So parang ang taong bayan nag-iisip, teka muna, hindi ba kayo nag-uusap? I mean, in the corporate world, this Bakit would be- kailangan mag-usap? Team kayo eh. Ganun ba? Team kayo eh. Tapos tuloy, Mga bansa nga hindi nag-uusap eh. makes you think na pagkatapos magsalita ng presidente kahapon, pagtalikod niya, mga hinayo ba kayo? Bakit yung Hindi, wala. dapat maninermon siya nun. Ang economic team hindi ba Precisely. nag-umupo Yeah, and to ano man lang assess. Assess man lang. Wag na sabihin to magkaroon tayo ng plano. Just to assess the situation. Hindi ba sila umupo? Feeling ko po kasi mahirap din matansya kung ano talaga yung mangyayari Precisely. ngayon. Opo, parang Everything is so fluid. pati yung president na American, hindi din niya matansya himself. Wala Di ba nga po? siyang endgame eh. Opo, opo. ganun. So, Medyo- on our end, mahirap din Oh, po. yun ang Medyo- tinatanong okay, ng medyo market. tarantama ka Ng tao market ngayon, may no? endgame ba si Trump? Where is it? Saan to lahat? Matatapos. Na kapag ganito ang nangyari, tapos na kami. Meron bang gano'n? Wala eh. So, running target eh. Di I ba? think nung simula po yata, akala nila may endgame sila. Oo. Kaso lang, Medyo- na-surprise sila. Ang Uy. unang akala natin, endgame, masira lang yung nuclear weapon capability ng Iran. Oo, Tapos na. Tapos na. Or matanggal po yung supreme leader. I-overthrow na yan. Yung Oo, mga clerics, paano? yung mga ano, hindi ganun. Yung pala ngayon ng endgame, regime change. Lumalabas. How do you implement the regime change? I think initially they were trying po for regime change except na they didn't realize na malakas din po yung anak. May following. Opo. Ang observation ko nga pare, yung bakit yung mga ibang nagkakagulong lugar, ang dami mga nationals nila lumalabas. Oo. Yung mga may pera, pumupunta sa mga ibang bayan. Yung mga walang pera, nagiging refugee. Wala tayong narinig na ganyan sa Iran. Ibig sabihin, may support yung regime. Right. Malakas po. Kasi I think, Malakas ang support. hindi lang po kasi siya political leader eh. Parang spiritual leader din po siya. Ayun na nga, yun. So yung sinasabi natin naman sa cabinet, parang... Dito, sa local naman tayo. Nagkagulatan. Uy, may increase pala ng fare. Pati presidente nagulat daw pagising niya, may increase na ng fare. So hindi nila dinaan to sa ng DOTR. Hindi nila dinaan sa cabinet, sa presidente, basta nag-decision sila ng fare increase. Market po kasi ang fair increase. Yun na nga. Kasi, ang sinasabi natin, naging political issue na yan. Yan transportation. Yun ang problema natin eh. Nag-deregulate tayo sa oil. So, maski anong gusto nyo presyo, okay. Basta within the range, di ba? Pero yung fare, hindi natin deregulated. So, ganito yung situation. Under government control yung fare, pero yung input, yung cost ng mga pobreng nasa transportation, sky's the limit kung sa matitiis. Hindi ba? Hindi, may imbalance. Well, the system is such that yung may regulatory body, regardless kung anong utility yan o transport, na siyang they have to work together, analyze the numbers, the impact, So the you're playing future God. capex, hindi playing The God, regulatory pare. body will math play yan, God. May math yan, may science yan, yung mga tinitingnan nila yung pati yung costing. No ano. amount of math or science. Pero dito, apparently, nawala yung math out of the window. But by the way, a bit of Hindi nga. At sinasabi ko, nung nag-oil deregulation tayo, hindi natin nakita na kailangan meron ding aksyon tungkol sa transportation. Kasi sila unang-unang apektado niyan eh. Di ba? Transportation ng oil deregulation. Transportation, pati ibang industries ngayon eh. Bilihin, lahat.
Siguro po yung iniisip nila nung una was yung solution of the fuel subsidies. Ang problema ngayon, ang difference po siguro yung sa today is na hindi natin alam kung kailan ito mag-e-ending. Yun. Di So, ba? kakayanin ba yung fuel subsidy? Opo, kasi limited naman Is yung that fiscal space sustainable? natin. Eh, Opo. limited Wait a naman yung minute, pera. we had this before, di ba? Pinag-uusapan natin sa programa, yung 1973 shock, tsaka yung panahon nung yun sa Shah of Iran nung nawala, di ba? O yung hostage crisis yan. Then yung economic crisis, yung nagkaroon talaga ng problema rin sa oil supply, yung Iran-Iraq war. So, alam natin to. There have been I think in the example past, before. Bakit hindi po na-plano yun? Yun na nga, kulang sa planning. In other words, that's what you're But I'm saying saying. hindi to first time. Pero gusto ko lang sanang emphasize, yung setup natin sa transportation, talagang kailangan baguhin na. Di ba? Yung naging political force ang transport sector, which should not be the case. Sa ibang bayan ba, Tokyo, New York, yung mga malalaking city, Paris, pag merong issue sa oil, meron bang transport strike? Merong issue sa transportation? Wala. Hindi sila apektado kasi hindi nga na-isolate nila yung transportation from political vagaries. Walang epekto sa transportation sector. Sa atin meron. Siguro po kasi dito, marami din tayong jeepneys versus yung Kaya, mga that's, countries that you ano? said na ang public transportation po Na nila is naging just the political train. force na sila. Therefore, kailangan mabago ang setup ng transportation. Di Opo, ba? pero ano po which yan, is the decades. point. Opo. Kailangan, we have to start somewhere. Yes. At kailangan, meron tayong plano. It's not an accident. The ideal situation kasi, sa akin, yung napag-aralan ko, ang transportation, public transportation in a big urban setting ay kailangan government run, government owned. That's the case in Tokyo. That's the case in ang Tokyo kasi Walang jeep sa Tokyo. binigay sa private sector yung rail, may mga rail lines na private sector, pero kung hindi sila ang fare nila, sinusunod yung government fare. So kumikita sila, ang collateral business, real estate. Yun ang setup. But in New York, the transportation sector, ari ng city government. Chicago Transit Authority, sa Chicago. Yeah. Government ang may-ari. Why? Kasi ang reasoning nila, hindi pwedeng, kasi kapag profit-oriented, ang profit-motivated, ang public transport, ang gulo. Hindi sigurado, basic service yan. Titigil ang economy pag nagkaroon ng problema sa transport. That's their main reasoning. Kaya kailangan. So, ang gobyerno ngayon, subsidized ang transport. Sinasabi ni Joel kanina sa akin, hindi naman maganda yun, subsidized. Hindi, ganito yung reasoning. Kapag efficient ang transport, tumatakbo maayos yan at walang problema kung may issue. I will note the operative word there, efficient. Okay. So, tuloy mo. Public transport, Efficient. tatakbuhin ng gobyerno, walang gulo and everything. Maganda ang takbo ng economy and therefore maganda ang kita ng gobyerno sa revenue. Okay. Out of that revenue, sasubsidize mo ngayon yung transport. akin naman- That is their thinking. Ang akin naman, efficiency is not in the DNA of the Philippine national or local government system. Although gumanda na naman po yung MRT. Oh, yung MRT. So far, Ano yan? Private sector. No, it's run yung- by the DOTR. Well, sila yung regulatory. Ang operator, Si operator. hindi, ang sinasabi ko. nag-ooperate niyan, DOTR. Ang nagme-maintain, private. pero pwede po nilang Kontrata. pagandahin pa. Kontrata. Sabihin, siguro po Oo, at yan. this point, Well, ang LRT2 is running very well. opo. LRT1 was running very well until the administration of Aquino gave it away. No, You know. It is running kahit papano okay. Pinakinis ang mga release dyan. That's debatable. Ang point dito where we're going is that kasi nagkaroon ng evolution dito sa utilities, public transport, that the private sector is better suited to running these that's a lot. operations rather than the government. So they run it for a profit, but efficiency, capex is guaranteed. Meanwhile, the government, you get yung ano mo, you are freed up to do other Ito, things. tama ha. pare. Anong In issue doing, sa issue. train?
it's always the fare increase. Kasi kung gobyerno may-ari niyan at subsidize yan, fare will never be an issue. Alam ng gobyerno na kailangan nila i-subsidize. Kung private sector yan, nakalagay sa kontrata, every now and then, May increase siya. obligadong increase. Anong gagawin ngayon ng riding public? Magagalit. That's why it becomes a political issue. Pero may deliverable sila na dapat modernize na yung sistema. It doesn't the matter ticketing kung may system, deliverable or- it runs on time na But the certain basic principle is that dapat hindi political issue ang transport. Okay. That's true Nagiging naman, political issue dahil sa fare increase. Kaya nga, kailangan i-absorb ng government yung babawiin na lang nila sa iba. Well, that's the principle. Lalo na in all the Conrad, cities. hindi dapat kumikita ang gobyerno running these things sa totoo lang Hindi rin naman dapat na sobrang lugi. kasi pag sobrang lugi naman apektado operations niya. No? Kamukha nun nangyari sa Metro Manila Transit noon. Sinimulan na yan eh. Ang tendency noon talaga, Ano ba ang Metro government... Manila Transit, hindi naman ako ganun ka. Metro Manila... Ano ba? Sorry. Ano ba yung Metro well, Manila in Transit? the 70s. 1962. 90s, in the 70s. Up till... Buhay na ako nun. Up till the EDSA event, uprising, merong Metro Manila Transit na blue bus. And it's all over Metro Manila. Iba papunta sa Love Bus. Love bus kasama doon sa yan. operation nila. Oo. Pero yung Metro Manila Transit na yon, government-owned. And ang aim niya, papasukin niya yung mga ruta na hindi pinapasok ng private. Oh, that's a good concept. Before. Noble objective. Yung well-served ng private, hindi na EDSA, hindi na nila pinasok yan. They're elsewhere. So ang nakita ko, nag-cover kasi ako ng transportation, si Dance. Lagi ko siya kausap. Ang sinasabi nila, gusto nilang gayahin yung sistema, like in the Chicago or New York, na eventually the Metro Manila Authority pa noon, Commission pa, Metro Manila Commission, hindi pa MMDA noon, will eventually run the transportation system. Doon tayo papunta. Tama po yun. Kasi yung New York, yung subway niya, parang paikot, pero within, yung tumatawid ng Central Park, yung bus. O mga bus, di ba? Oo. At saka papalit-palit ka, isang ticket lang. Pwede. Pwede, interchangeable. That's run by the city government. All the boroughs. Right. Di kaya nga, di ba yung movie, yung The Taking of Pelham 1, 2, 3, si Denzel Washington. If you watch that, what really struck me na, napaka-efficient, it's run government ng sila Denzel Washington. Bakit siya pwede? Kasi sila Denzel Washington. Sabihin mo, culture. Sabihin mo, culture yan. Well! Okay. Bakit pwedeng baguhin yung culture, Ewan ko. Parang pinatakbo mo LGU, okay, Pasay, kayo magpatakbo nito. Siguro po ngayon, mahihirapan din yung mga sumasakay ng mga Grab, ganyan. Yun yung talagang tataas yung prices. Sobrang taas yun. Oo, yan. Yun ang sobrang taas. Actually, sa totoo lang, nag-grab ako Aside nung from yung Sabado. mga jeep. Grabe Kita na. mo, Lalo na bakit ngayon. kinailangan ng motorcycle taxi? Yan. Kasi may chaos sa public transport. Walang masakyan ng mga tao. May mga nakakita, pwede naman motor eh. Mas mabilis, mas mahal. At nakakatakot. Lalabas po ngayon, maglalakad na lang yung mga tao. Right. Meron po akong kilala, yung content manager po namin sa Domino's Est. He's a teacher Okay. sa Saints ko. Nilalakad na lang po niya galing sa bahay niya sa may Shopwise, sa Makati. Nilalakad na lang po niya hanggang Saints ko. Uy, ang layo. Malayo, no? Chino Roses, tapos Manila. Exercise niya na siguro. Pero exercise na niya for the day. Ako gusto kong mag-bike. Ang problema mag-bike. dyan, Hello, kasi slide. baka Ang problema aksidente. pag umuulan. Maraming gusto maglakad eh. Pag umuulan, hirap naman. Magpayong. Tsaka po Kasi, kaya hirap maglakad pag umuulan, ang sidewalk natin ay hindi user-friendly. Napansin dapat mo po ba? ayusin yan para sa livable city, walkable. Maglalakad ka, may poste. Yeah, I would walk. Maglalakad Walkable. ka, merong PLDT box. Maglalakad ka, merong signage nakaharang sa iyo nung establishment doon. Maglalakad ka, akyat baba ka kasi bawat lote may sariling
hindi standard yung sidewalk. Yung size, opo, tsaka makitid. May bawat lote, may sariling level lang sa... Hindi, so, tsaka, akyat babaka, akyat. buwis buhay, biglang you'll step off the pavement, ang taas yung lalim. Huwag ka Yari lang senior madapa, citizen. lalo na matatanda. Di ba sa Tokyo, kaya ingit na ingit ako sa Japan, yung mga bata, school of children, naglalakad sa sidewalk, sila lang. May Tapos flag. May flag, may sidewalk, may ano yan, yung crossing, ganyan. Pedestrian crossing. Meron din naman po tayong pedestrian Hindi, crossing. pabuwis Hindi lang- buhay yung Hindi lang mamaya. sinusunod. Ikamamatay mo, sinasabi ko sa iyo. So, ano mangyayari Yeah, dito? yeah. Public transport talaga. Oo. Sakay na Kailangan sakay. magkaroon ng malaking pagbabago. Sinasabi nga natin. Si MMDA General po, nagpa-promote ngayon ng biking. Si General Torre. Mag-biking na daw I po would, tayo. I would, pero Opo. nakakatakot din eh. Delikado. Too little, Oo, ano eh. oo eh. They're being I've seen criticized. many accidents. Yung sa EDSA, Sa biking naman po. sa mga cyclist group po, mamaya pag-usapan natin. Oh, sige, yan. oo. Yun ang- Umaangal sa MMDA. Dahil parang yung bicycle lane sa EDSA ay hindi pinatutupad. Meron lang linya, pero ang mga gumagamit, kotse, Oo. motorsiklo, Well, I Kailangan mas admittedly, ako, strictly for example, implement. kasi ako nakamotor ay papasok ko ng konti ron, delikado, then lalabas uli ako. I should not be in that biking lane. Pero ano aandar ako kaysa naman naka-traffic ka. Then papasok uli ako doon sa ano. But there ikaw are pala isa ka pala dyan. pag ako nahuli, actually, May true confession na ba to? Yeah, but saglit lang ako doon, then lalabas uli ako. Aha. Oh, but minority ako, yung iba nakababad talaga ron doon ng ano. Di, may motor pa, dumadaan na sidewalk. Meron dito sa labas ng sa building natin, nagugulat eh. mapapansin mo. Huwag kang tatawid diyan sa harap ng city state. Masasagasaan ka ng motor doon sa sidewalk. Di lalo ngayon mas dadami pa motor. Di ba? Dahil nagmahal ng gasolina. I think ang dumadami po ngayon yung mga EV. Oh, mga may electric EV. Punta ka sa vehicle. mall lang, gaganda ng sale. We have to discuss that later. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ang ating bisita, Ayun. Margo Salcedo. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo lahat. Si Margo is lighting up yung ating YouTube. Ganito ka-efficient comments, ang ating data gathering Teka, naputol. sa transportation. Umaangal po yung mga grupo ng bicycle. Move as one coalition. Ito po yung mga siklista. No. Ay, Sabi nila, advocacy mali-mali yan. naman yung figure ng MMDA tungkol sa gumagamit ng bisikleta dyan sa EDSA. Sabi po ng MMDA, 1,700 a day ang gumagamit niyan. And noong 2024 daw, nagkaroon na ng matinding survey dyan, Institute for Climate and Sustainable Cities, kung ano-ano, ang dami, 350 moves, marami pong mga organisasyon na nag-conduct na nga ng comprehensive count dyan sa EDSA. At ang nakita nila ron, mahigit 7,000 gumagamit niyan at different parts of EDSA. Hindi naman kasi buong EDSA gagay Hindi naman. yung mga parts. So, saan galing ng MMDA yung kanilang figures? Ang kine-question nila, bakit mali-mali ang figures ng MMDA? Ganyan din yung ating transportation. Parang it's a microcosm what's going on in the transportation sector. Sabi ni Bigor kahapon, di ba? Kwan nila yan. Data-driven. Yung decision nila na mag-increase ng Hindi, pamasahe. ideally data-driven sila. Pero hindi, wala pa sila ron. So, hindi totoo yun? Kanina Sobra lang ka naman. nag-announce sila yung MMDA na parang nabawasan daw ang mga kotse sa kalye ngayon. Na, Mababawasan po talaga, taas-taas ng gas. but, ang sabi nila, it's purely anecdotal. Wala daw silang data. Sa tingin. Sa tingin lang nila, mga kwento-kwento. Baka naman tumingin sila doon sa talagang walang dumada. Meron po sa silang tabi way ng to estero. measure. May naramdaman mo ba? Opo, Na nabawasan? Nabawasan. Ako po, yes Private po. sector o mga Nung jeep napunta o po ano? ako, nung napunta Kotse? po ako Mandaluyong galing Makati nung isang araw Oo. po, walang traffic. Okay. Yung libing. Ano yung libing ba yun? Yung Hindi. libing din po. Oh, yung libing. Walang traffic. Ako yun naman na traffic. Galing doon sa libing ni boss.
Edgardo, Boss Edgardo. Ay wala pang rush hour yun. Mahigit isang oras. Pauwi. Ang traffic lang po doon nung palabas na kasi lahat Sa ng mga show, kotse sa Show Boulevard, grabe. Hindi, along Show Boulevard, ang grabe ang traffic. Siguro depende sa kalsada eh. This Ang show morning talagang po, gamit na gamit siya show. papunta po dito, I was expecting na like sobrang bigat ng traffic kasi like, EDSA. Ayos Pero naman. okay naman po, yes po. Buti naman. Eh paano to strike? Aling strike. Walang balita sa strike. Wala, Sasabihin wala. naman ng MMDA, walang... Akala nga po namin walang pasok today sa transport By the way, strike. ito Marco, mapapansin mo kasi maraming mga comments, marami rin kaming mga, hindi ko alam kung mga troll to or some, they are skeptical itong move daw ni Presidente Bongbong Marcos na sinuspend yung Grabe naman, Gala, sinuspend ano naman yan? para hindi Ano- umakit Hindi, yung meron- presyo. ano yan, moro-moro yan. Alam ka namang hindi sinabi ng mga tauhan niya ng LTFRB, ng MMD, ng cabinet sa So, kanya. ano naman. moro-moro? So yan gusto lang niyang Siya ang bida. populist stance, Magpabida siya. Ang hirap naman po hindi ko doon. sinasabing mga mga Duterte camp to or anything, but yan ang kanila. Hindi mo sinasabi, pero Malamang sinabi mo na rin. sinabi ko na rin. But yun na nga, skeptical sila dyan sa galawan na yan. So, more, palabas. I Para- just had to put that out there. Yun ang kanilang sabi. Pero Tingin ano mo. po, basta Pwedeng- hindi tumaas muna yung that's- presyo, that's one way masaya na to look muna at ako it. doon. Opo. Pero talaga masama ang timing. Kaya nga di ba kahapon, kinakantsawan natin yung LTFRB, 2023 pa yan. Kung kailan nagkakagulo at saka Saka kayo sila- makikihalo. Di ba yan ang sinabi natin kahapon? Ta- 2023 pa yung petition na yan eh. Tapos ikukonsulta pa daw nila sa 2026, kung kailan nagkakagulo. kay Lopez sa Saka kayo secretary. Pero Dada. siguro DTR. naging trigger po yung crisis. Kaya po ngayon. Pero 2023, anong prices, anong yung rates, anong yung fair matrix na pinag-uusapan nila? Di ba? Lahat across the board Across nga the board, increases. parang paano mo yung kinumpute? Kasi ito yung ginagawa namin kahapon. May table na silang pinalabas yung per kilometer para sa jeep, para sa... Iba-iba yun. Sabi ko, paano Iba how yung did they bus, iba compute yung this? jeep. Paano Ay, yung nakuha? jeep, iba pa yung Oo. modern jeep, iba pa yung old jeep. So, ikaw ba'y pag nakasakay ka, excuse me, manong, 1 kilometro na, wala pang 1 kilometro, huwag mo ako sisingilin ng ano. Ganun ba yun? Ganun ba How yun? do you do this? Diba? Very complicated. Wala silang, Pero hindi kayo sila po, anong transparent. solution pong sasuggest nyo po? Kung kayo po. Para Ngayon? overall, yung price increase, yung Yes fare po. increase? Hindi, ang akin ang gusto Sa ng, totoo lang. halimbawa may transport strike. Ngayon. Ang demand nila, kung ayaw nyo na increase ng pamasahe, tanggalin yung tax yung ng oil. excise tax at Yung VAT, posisyon oo. ko dyan, hindi solusyon yan sa public transport, yung pagtanggal ng excise tax ng oil. Kasi magkano lang ang matitipid nyo? Diesel sila. Ang excise tax sa diesel, 6 na piso per liter. Kung nasa 90 na ang diesel, 100 na siguro, yung ibang lugar, 6 na piso mawawala. You think it's gonna help you? Hindi At fluid pa rin yung price ng oil ngayon. Kaya nga, so bakit yun ang pinupuntirya nila? Sinasabi nga, Well, yung excise immediate tax, relief it ang collects hinahabol something like 136 billion. Mawawala yun kasi ang nagbabayad ng excise tax, sa totoo lang, mga private cars. Sila wala pang 17%. Wala pang 20%. Ang sasakyan sa kalsada, wala pang 20% ang public. Ibig sabihin, 80% ng sasakyan sa kalsada, private. Yun yung bibigyan mo ng tax break sa excise tax. At silang hindi So, may hindi kailangan solusyon nun. yan sa Ang may public. kailangan yan yung public riding. Hindi, hindi solusyon sa public transport. So, yun lang, kaya sila nag-strike. Gusto nila ng fare increase. Kung walang fare increase, tanggalin mo yung tax. Well, Solusyon ba yung pagtanggal ng tax? Ako naman problema dun sa aking solusyon sa tanong mo. Ang akin more long term. It's the more difficult part. It's really improve yung ating public transport system. Which they're doing, long pero overdue. masyadong delayed.
yung ating subway, yung ating north-south commuter line. And the bus, At number one sa akin yung bus sana. Kasi if you go to the suburbs, lalo na, saan ako nanggagaling? Sa The Bikutan, suburbs. sa Parañaque. Sa Well, suburbs. tawag doon. Social. Ang mga tao ron, they have to ride 3 times. Tricycle, jeep, o Apo. another jeep para makarating lang doon sa hinayupak na LRT o Yung isa po busway. kasama- Hindi, ubus na yung pamasahe mo. Yung isa ko pong kasama Yeah, sa office, si Melan, umuwi po siya ng right. Laguna, galing Oo, sa Manila. Las Bus Piñas. po Laguna? yun. Laguna, lalo na yan. Oh. Magbabas po siya, sobrang layo. Tapos pagdating po sa Laguna, tsaka po magta-tricycle pa. So dapat Ayaw. yung transport Hi, Milan. system na, ang problema natin sa Eh, transport dito sa system, Metro Manila, mas connectivity. problema. Oh! Connectivity ang kailangan. Hello Ito, po. hindi ko alam. Oo. Okay. Namasahe ka Good ba? morning, good morning. Namasahe ka? Nabawasan ba mga kami Pare, sa daan? it is time na maglakad na tayo lahat. Ayun. Ayun! Binigay po namin na solution yan Yes. kanina. Ano Kasi yan? baka wala kang masakyan ngayon, may strike. Hindi, meron. Meron. Kaya ka Kaya lang, masasakyan? hindi tayo sasakay dahil hindi natin alam kung anong fare. Sabi ng PNP, gagamit daw sila ng drone. Pinospone na, oo. Gagamit ng drone tungkol dito sa sa strike. Ewan ko, kaya mo ba sakyan yung drone? Hindi, Teka titignan muna, lang hindi nila. nila sasakyan ng drone ba? Para Hindi sa inyo, sinasakyan yun. para sa inyo yung drone. Hindi, tinitignan lang Data, nila. data gathering. Data Oh, ngayon, pag nakita mo, Hindi, titignan lang nila kung Oh, ano ngayon, yung mga... mali ka kung naman may magdadala sila doon ng mga truck ng kung saan kulang. kung saan kulang. Ganun yun. You have to be proactive eh. Ayun. Hindi So doon- drone yun, ha? Oo. Saka Para kukuha malaman. ngayon ng bus Meron. para hakutin. Meron. Kung ikaw PNP. Hindi, ganito yan. Yung mga yung mga LGUs, Hindi pa siya yung mga LGUs, ano yan, mobilize yung mga yan. Ngayon, kung hindi siya ng trabaho, malalaman mo kung gaano sila kasimpathetic sa mga tao nila, sa constituents. Kung yung mga LGUs mismo hindi nagtatrabaho o hindi man lang gumagalaw, pinapabayan national government, then they have to be, Pwede po yun. accountable. Parang every LGU Oo, may every libreng LG ikot. Parang ikot. Every LGU has its own means. Ngayon, kung hindi Saan sila sila gagalaw, kukuha ng sasakyan? meron sila. They can hire eh. They can Tsaka po hire. ang taas na ng budget Oo, nila ngayon. National wala- tax allocation nila Oo, tumaas po. Kalaki. Malalaki ang mga pera ng mga yan. In 2024, meron naggawa ng study. Ipinaparking lang nila sa mga bank accounts nila yan eh. Sayang. Sayang. Yung 17 Hindi LGUs in na-utilize. 2024, ang sinabi ng study na yan, they had at that time, 2024 ito, 36 billion pesos in their bank accounts. Konti lang yun. Bakit hindi nila pwedeng magamit yun? Ba't nila pinapabayaan ang national government? Pare analyze na. 36 billion at 10% interest. 3.6 billion lang. Yes. Di, okay. Oh, at 10% yun. Ngayon- paano yung under the table? Ito nga, Use it or lose it po sila. kaya nga, Ganun? Kailangan po. Di ba po? Yun ang concept. Pag hindi mo ng sa- ginamit, babalik sa treasury? Opo. Oo. hindi, ganito yan. Hindi pwedeng nakadeposit lang yon. Hindi, ganito yan. Yung mga yan, mayroong sariling mga pera aside from the national government Share. allocation. Oo. Share. Itong mga ito, kaya nila yan. And then, kaya nga dapat ang ginawa dati dito, kinausap ng national government, meaning DOTR, DSWD, etc. Total nagkakausap naman sila. At sila magsabi, dito sa mga areas ninyo, you take care. Hindi kami. Hindi lang kami. Kayo kasama dito. At hindi dapat national government lang ang bumabalikat ng mga ganyan. Yan sinasabi ko palagi sa ating mga kaibigan. Kailangan samahan tayo ng local government kasi sila ang frontline. So pwede solusyonan local government? Yes. Paano yung, yun na nga isang criticism dyan. Sa Metro Manila, masyadong watak-watak, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. How do you unify all the cities in Metro Manila to move as one? Regarding transportation pa lang to, wala pa tayo Ito. sinasabi na... Nandyan siya Martes. Chairman siya. Anong ginagawa niya? Hindi ko naririnig yan eh. Nandyan si General Torre. Nagpadala po siya ng drone. Tsaka ano pare, may liguan na ngayon ng mga siklista. may liguan na. May Shower effort lift ko for biking. Ayan. Biking. Nandyan si General Torre. He is the general manager. Magaling na tao ito. Kaya niya to. Binibitbit nga niya mga tao eh. Buksingero pa. Buksingero pa. Kaya niya yan. Nagbibisikleta.
Kaya niyang work out din yan. They should have participated in the planning and work out. Sila dapat nangunguna. MMDA sila eh. Siguro po yung isa din challenge is yung even kung merong per LGU, kasi po syempre pag magko-commute ka from one city to another Oo, di ba po? panibago. Opo, so pagtawid nyo po to Eh di another... magtayo opo. sila ng Stations. public corporation. Kaya naman nila yon. Isang public transit corporation. Na yun Hindi ang- naman bawal yan eh. Hindi. Ang ibig sabihin, ang laging dapat kung nasa private sector ang utilities. Ang utilities, ibig sabihin po niya, basic. Lahat ng tao gagamit niyan. Maski pilay ka, maski pogi ka, maski beauty queen ka. Gagamit ka mo, niyan. gagamit ka ng basic ng utilities. So, ang utilities, pwede yung sinasabi ni Joel, to become efficient, kailangan nandun ang private sector. Good. Pero kailangan may taga-tabla. From the very start, Sino yan na yung yun taga-tabla? Dapat government. From So the ito very mga start. sinasabi ni Jonat, yung mga cities sa Metro Manila, pwede sila magtayo ng public transportation companies at yan yung taga-tabla ng mga profit-oriented. Pero tama sir, Bus. tama sir yung pwede pong At yung mga papasok mayors- kahit saan. Yung mga mayors na yung mag-usap-usap. Pwede. Sila yung gumawa ng sarili Bakit nilang hindi? solution. Opo. Oo. Ang initiative nga niyan, di ba dati meron LabBus. LabBus was an MMDA or MMC. Metro Manila Transit Wow, may generation gap po kasi. Merong workout. Eh, nga, pinaliliwanag Metro ko sa Manila kanila Transit, kanina yan. Kanino, kay Marco? Hindi nila inabutan niya Metro Manila Ano, Transit. Inabot Metro naman, Manila. inabot naman. Hindi ko lang matandaan. Hindi, yung LabBus, MMTC. ang Kasama doon yung LabBus. Ang tawag doon, mayroon silang LabBus. And there was hanggang ngayon, and that was what, how many decades ago, hanggang ngayon, hindi pa nila naiayos yan. At saka, pinabayaan nila ang katakot-takot ito na walang naintindihan tungkol sa mga ruta. Yun ang Kanya-kanyang actually ruta na number ngayon yan one eh. yung routes eh. Yan ang problema eh. gulo. Ang gulo nila eh. O ngayon, bakit hindi nila inaayos yun? Ang gulo kasi ang private sector, para maghihingi ng ruta yan, kung ano yung Kailangan nakita yung- nilang kailangan yung profitable. profitable, oo. Kaya nga nagkaroon ng So lahat sila nandoon sa ruta na yun. Kaya nga sila nagkaroon ng P2P, etc., etc. Yung mga ganun. Kanya-kanyang arrangement yan. And every administration had its own arrangement as far as transportation is concerned. Dapat tignan nila ngayon yan. Hindi nga nila nako-codify kung ano yung mga ginagawa nila eh. Tanungin mo sila. Ginagawa po Ano yata halo-halo nila. ang batas? Halo-halo, yes! Parang chapsoy? Hindi lang chapsoy. Mas masahol pa sa chapsoy. Sayo, kanin baboy na yun. Oh. Ano mo sa... ano pa nga bang, ano bang tingin mo ngayon? Di ba baboyan ito? Ang route po yata kuminsan ng mga bus, kuminsan parang from mall to mall. P2P Meron yan. gano'n, Opo, meron. diba? P2P. Eh ngayon, Pero ilan lang yun. at saka hindi... Meron ako nakita, Estancia at saka ano yung sa north na Ayala? Ayala North. Ayala Mall. Ayala Ayala Mall. Mall. May tawag sila doon. Sa- Trinoma. Sa North yan. Sa North, Trinoma, oo. Estancia, merong bus yan na P2P. Aircon. Hindi, pero ganito. Pero ilan lang ang biyahe noon? Hindi, tsaka ano yun? Yan ay pinipira-piraso mo. Pira-pira Yan sa ba? pangarap. Yan ba ay yan ba ang ruta ninyo? Ganyan ba ang ruta ninyo? Hindi eh. Oo. Gumawa kayo ng ruta na ganyan. At ang gumawa ng ruta na yan, para lang maano ng mga mall. It was a mall-oriented ruta. Para sa business nila. Para sa business nila. Hindi Isa para yun. sa publiko yan. Hindi para sa public yan. I think kasi pag maghahanap din po ng bus depot, kailangan Oo. medyo malaki siya. And ang may space is the mall. Kaya po So, siguro doon sila yung- Kaya nagkukumpulan. meron ng mga Tama. PITX at mga bagsakan. Iisa pa lang yung PITX eh. Hindi, walang, yang ganyan, Nasa walang, Paranaque pa lang yun eh. Hindi, Ang laki-laki ng yung, Metro Manila. yung ganyan, walang problema yan. As long as people know na ito yung ruta mo. Pero Alia, Hindi, sa alam kayo eh. magsisimula? Sa kayo yun na Sa nga. tayo magsisimula? Sisimula. Ako tingin ko, pinakamagaling, mali nga yung data daw ng MMDA sa number ng cyclist na gumagamit na EDSA. Dapat yung ruta na yan, yung frankisa, depende, pag-aaralan mo, gano'ng kadami bang tao ang sumasakay dito sa ruta na to. At doon, mag-i-issue ka ngayon ng franchise based on the ridership.
wala tayo nung Marami data kang na yun. makakaaway niyan, mga influential na It doesn't matter. may hawak na ng utang. Wala yan. yun, putra. Ito nga eh. Pag yun ang ginawa mo yun, ang tanong muna sa kanila, LTFRB, ano yung mga existing na Oo. binigyan LTFRB ninyo yan eh. ng Na-review na ruta? ba? Na-review na ba ninyo yan? Hindi. Hindi O, pa. ano yung mga, Taon na yan. ano yung pinapatong 3 nyo? years ago, nangangako sila, ilang buwan na lang daw, matatapos na yung kanilang Inuuna review na ng yung ruta. PUV, Number one, modernization. panahon pa ni Totoy Dance, hindi alam ni na Margo ito. Oo. Tatay Dance, Was as the a background, Backgrounder po. Para the sa first First listeners, Transportation Transportation Secretary. Secretary, panahon ni Marcos. Marcos Sr. No, Yes. nung panahon ni Marcos, nakita nila, eventually magiging problema Yung transportation. public transport. Because the Metro Manila, wala pang Metro Manila as a whole. As a no? whole. Nakikita na magiging problema yung transportation. Kasi bata pa ako, ang hirap na Oo. sumakay. Pero Nung no, nag-aaral ako, yan ang number 1 na sakit ng ulo ko sa umaga. Hindi yung aral eh. Hindi yung libro. Ang problema ko, paano ba ako makakarating sa eskwelahan? pero at that time, Ang hirap sumakay. parang ganun, at that time, mas maayos pa nga nun dahil alam mo kung sumakay ka dito, JD, meron kang ganyan. Kapang liner, ito yung 1, pupunta mo. 2, Alam mo na yun eh. 3, 4, Yes. 5 na sakay bago ako makarating sa eskwelahan. Isipin mo yun. Nilayo mo naman kasi kalukukan eh. Pero at that, 1.5 hours to Makarating. get to pero school. at that time, mas sigurado ka. Kasi merong may mga bus talaga na... Hindi, yun ang nakatayo ruta rin nila. ako pare. Oo nga, pero ibig sabihin ko, mas alam mo. Makakasakay ako kung makakasakay. Makakasakay ka, hindi Pero kagaya nakatayo. hindi kagaya ngayon na maghahabol ka. Tsaka medyo may box out na kasama na yun. Ngayon, panahon pa na yon, naayos na nila yung ruta. And then over time na JICA had a transport system na nakita Master nila. plan, yes. Master plan. For Metro Manila ito for Metro Manila. Ngayon, ang nangyari, patong sila ng patong kasi ito kailangan nito dahil mas maraming tao dito. Yun. Hindi nila pinag-usapan yan. Hindi nila every administration had its own plan. Yun ang problema dyan. Kaya, ang kalaunan, Meron ba? May plano ba noon? every administration had May its own master plan. plan lagi. Meron silang master plan palagi in their minds. Ayun. Hindi Intermind. nagiging black and white. Oo, hindi nagiging black and white kasi kanya-kanya na sila. Hindi, Parang baka flood- naman parang flood media, control yan eh. baka media, lang yan. For public consumption lang yung plano. Statement. Parang ang Department of Agriculture. Kung ang Department of Agriculture nagawa lahat ng plano niyan, tayo na pinakamayaman na bayan dito. Nag-increase na po ang ating agriculture by 1%. So Ayun, nasa yeah. 2.1% na po tayo ngayon. Galing kasi sa baba. Galing sa negative yun eh. Galing Galing sa sa negative. Hindi, sa 10 plano raw ng Department of Agriculture, may nagsabi sa akin, boss, sa 10 plano niyan DA, 11 hindi natutupad. Ganon kalala ang execution ng plano. Ang galing ng plano, pero hindi po nagagawa. Paano yan? Actually, Fertilizer supply daw ngayon ang problema nila, sabi ng actually, paring Conrad, Margo at paring Malaking problema Joel. yung fertilizer. Kung ang pag-uusapan lang yung kagalingan sa plano, pinakamagaling tayo sa ASEAN. Ay, walang tatalo sa atin sa plano. ganon. Wala. Pero siguro good time po ngayon na mag-promote ulit ng agriculture even for individuals kasi tumataas po ang prices. Parang Magtanim, nung pandemic po, di ba? Yes. Pwede na po tayo ngayon. Definitely. Di Sarili- ba? Ito lagi ko tanim. sinasabi, Marco. We import 1 trillion pesos worth Of of agricultural agricultural goods every year. Makalahati mo lang yun, di ang laking economic stimulus. Pero Growth. yan po ang dream ni BBM po, di ba? Magkaroon tayo ng sarili nating self-sufficiency. Pero nilagay niya si Chu eh. To Laurel, who is not... Department of Agriculture na puro plano eh. Okay siya, nakachaleko. Ang galing magplano nga eh. Nakachaleko. Sabi po ng Department of Energy, nagbi-build up na raw ang mga oil companies ng fuel inventories. Yun ang hindi ko maintindihan. What are they buying? Nasa kamay ng And how much? private oil companies. Tiba-tiba na naman. Ano? Tiba-tiba. Sila nagbi-build up ng inventory. Ang pinaka nakakatakot Sa ibang bayan po kasi dyan, ang yung gobyerno maubusan. ang may hawak ng reserve. Fuel or oil. Japan.
Meron silang reserve. Every government has its own. Tapos, ngayong may crisis, naglabas sila. So, therefore, shielded sila sa crisis. Sa atin, medyo nagtiwala tayo sa private sector, bahala na kayo. Kayo na mag... Pero may nabasa po ako na among the ASEAN countries, tayo pa daw po yung isa sa may mas okay na reserves. Mga 2 months versus others na parang weeks lang po yung meron silang reserves. Because so they have hopefully we can tap because it po. they have their own oil na hindi nila kailangan ng Mag-stockpile, reserve. oo. O stockpile. Like Okay. Malaysia, Indonesia, they have oil. Brunei. Brunei. In Singapore, the biggest refining capacity in Southeast Asia. Yun nga yung isa sa nila, Kaya core pinap- business nila. Kaya pinapunta Oil refining. talaga doon na Bumibili tayo ng fuel sa Singapore. Singapore. So meron tayo yung mga iba. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, we have enough fuel. Pero nasa kamay ng private sector. Hindi naman, matagal na natin sinasabi yun. Kung pag-uusapan supply, there's supply. Pero at what cost? Yun na Yun nga. lang naman yun Kung government siya, may taga-tabla. But we gave up our Petron eh. 'Di ba panahon ni Ramos, binenta natin sa Arabs. I think yung fear po kasi is na hindi lang na magtaas yung prices, na actually maubusan. Maubusan. Zero. Opo. Meron na assurance sa sinasabi. We have fuel. Meron. Hawak nga lang ng private sector. Yun ang so we can have fuel at the right price. At the right price. So That's where PNOC can come in. Ngayon, what is bakit PNOC ba hindi doing? ma-revive yung PNOC na yun? They have it eh. It's there. Buhay yung korporasyon. Yung corporation is Pero there. may ginagawa ba? Ayun na nga sinasabi natin, they can enter into government-to-government contracts or they can have forward linkages with the suppliers. Kaya naman nila yun. They can do that. So, gagawin ba yan? Bubuhayin ba yung... Kasi mangyayari ulit to eh. Pero Yan narinig niyo nangyayari po yung- ngayon. Narinig niyo po yung, Ukraine. narinig niyo po yung ginawa ni Anthony Pangilinan. Meron silang isang branch ng isang oil company. Meron silang gas station. Oh. And then sila yung nagkusang loob na hindi nila tinaas yung prices. Kasi their all own- Matagal stock naman sila. sustain Opo, yan. Kaya nila yun. hanggang sa kaya. Actually, kaya nila yun. Kaya nila. Bira yung tao kamukha ni Ni Anthony. Opo, Hindi just- naman, sana marami yun. Opo. Ibig Ilang sabihin, bang gas? Karamihan dyan, syempre, businessman ka, maximize profit. That's their primary. That's Siguro we that's can- their DNA. We can appeal to the private sector, yung mga Yeah. owners, Yan. di ba? Na relax muna kayo, tsaka na kayo bumawi. When you say private sector, laki yan, pati yung mga malalaking nagko-corporate social responsibility Opo, projects. CSR? doon nila ilagay. Oo, yung ganun. Wow. By the way, si Pang-media? Anthony Pangilinan magaling. At saka magpapa-interview ka pag ginagawa mo. Hindi, ganito. Kasama yan. Mamaya mag-usapan natin. Si Anthony Pangilinan is one among 20,000 gasoline station owners. Merong Tama. statement Tama ng naman, Department of maganda naman, Agriculture, laudable yung mamaya ginawa po niya. sabihin natin, sabi ng DA, ang Pinoy daw mas gusto ng imported rice. Yan. 9:03 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. to this great beautiful country. Find your dreams, Beautiful country give is us your tourism Tourism campaign campaign noon. theme song. During the time of 70s yan. 70. Big Beautiful Country. Ambivalent crowd. Parang napansin ko po, puro 70s po yung binabanggit natin dito ngayon. Parang hindi po ako masyadong makarelate. Hindi daw makarelate kasi tatanda ka rin. Tatanda rin po. By the way, Hindi, anong position mo sa tourism? Kaningin niya. Oh. Kasi may nagsasalita ngayon, sinasabi, putting nako. her on the spot. Sige, pare. Hindi. Sabi kasi, kinakabahan daw yung mga business tourist, Business establishment. business establishments in tourism because of this crisis, baka lalo silang bumagsak. Nakita ko yan sa Business Mirror. Opo, totoo naman It's po a yun. story in the Business Mirror. Kasi hindi na lumilipad ang tao kasi masyadong mahal na po yung plane ticket niya. Ayan. Opo. Gusto So, nila na bagong DOT chief ay industry savvy.
Ibig sabihin, nanggaling din sa Ako tourism sinasabi, sector. Si Stella Arnaldo to. Okay, good. Sige. Stella. Si Stella. Hi, Stella. Good, good, good. Sabi niya, advocacy yung Stella halimbawa, yung Tourism Congress of the Philippines, ang presidente James Montenegro. Saan yan? Sa Philinvest Hospitality. Si James. So paano kaya ito? Totoo ba 'yon? Merong May sasabihin po akong maganda Yes, yes, about yes. Secretary Cristina Frasco. You're welcome. Marami pong, di ba marami pong comments Detractors, against her, marami siya. detractors, opo. But, you know, in fairness to Sec Cristina, meron po kasi, ang metrics po kasi for tourism, hindi lang naman dun sa foot traffic, meaning yung dumarating po na Number of visitors. number of visitors. Opo. Meron din pong isang metric, ano ba yung contribution ng tourism to your GDP? And alam nyo po ba, dun sa time po ni Secretary Cristina Frasco, and she shared this po nung ASEAN Tourism Forum, Yes. ang Philippines ang number 1 in Asia. Lampas po, mas magaling pa po tayo sa contribution to GDP kaysa sa Vietnam and Thailand, kung saan po tayo parating kino-compare. Ibig sabihin yung mga visitors ng Thailand at mga cheapskate. Kasi po, ang Quality tourism. Yes to. po, alam niyo po, Okay. may Okay. quality tourism po tayo. And also because, sorry po, Yeah, go ahead. usually po, ang dumarating po dito, di ba, kunyari magve-Vietnam, Thailand. Verified mga, ba yung figures ni Yes Frasco? po, verified Hindi, po yan. Actually, Opo. pwedeng sabihin na okay yun eh. Yeah. Ang sinasabi lang naman natin at sinasabi ng marami nating kawain, we could have optimized. Optimization Yun ito yung eh. sinabi ni BBM. Oo, hindi naman yung, ito wala hindi naman ganun eh. Ang sinasabi lang natin, we could have done even better. So that's what we are trying to say. Ngayon, At saka effort ba ng tourism na yung dumating dito mas galante? Yung, Hindi mahirap sabihin na ang nakuha natin tourists ay quality. Ang Thailand, Vietnam hindi quality yung nakuha nila dahil sa effort ng DOT. yung sa, ano po, I think It could be a result of an accident or Sobra ka naman. something. Para bang even a trained monkey can do it. Parang yung ganun. ang Hindi. konsepto mo eh. Wala Yun, ko that's what you're sinasabing going ganun. where you're siguro going. po That's unfair. maraming factors. Maraming Unfair. factors. Maraming factors. Assistance of the private sector. And the sheer beauty of our country. Yes. Yeah. Usually And po, our people. And Yes. our people. Usually po, ang comparison, tawa kayo. Usually po, yung dumarating dito, apparently, mas matagal sila nagsistay. Oo Yeah. nga. 3 weeks daw. Parang, opo, mga... there is no question that they would like to stay. Okay. There is no question. Ang sinasabi lang natin ganito, yung kampanya natin, meron namang ginawa talaga si na Secretary Frasco, kaya lang, kulang. Yeah. What we are trying to say is Yeah. ganito. Ang mga tao, ang mga foreign visitors, if they are talking or thinking about the Philippines, they have certain things in mind. Number 1, yung mga beaches, Boracay, El Nido, etc., etc. Number 2, yung tungkol sa mga pagkain, etc., etc. Number 3, cultural, historical, etc. Marami In other tayo words, pwede may i-promote. maraming Marami compelling tayong- reasons. Ngayon, compelling reasons. Ang sinasabi lang natin, ito ba na maximize natin yung pagpunta nila dyan, anong problema, whatever it is, ng kanyan to kanyan. Halimbawa, yung aking kaibigan, gustong-gusto nilang pumunta sa El Nido. They went to El Nido. Grupo ito. Pumunta El sila Nido doon. is beautiful, Ang ah. ganda talaga ang El Nido. Ang problema, muntik siyang mahulog sa bangka. Kasi Yung infrastructure. yung infrastructure. Okay. Pagdating doon, sabi Hindi nakasalanan ni Hindi Frasco. nakasalanan ni Opo, Hindi. DPWH. what I'm Yeah. trying Out na yan. what I'm trying Saka to local government. Local government. what I'm trying to suggest is yan ang mga Bantayan natin. pupuntiryahin natin. Kagaya niyan. Tama. Sabi niya sa akin, Brad, in about 2-3 years, puro plastic na yung nandiyan. Meron na Oo, ngayon. yan. Galing Dami, ako dun eh. basura. Ang dami ng plastic kasi malinaw ang tubig ng dagat. Ang ganda! Kaya makikita mo ano yung nasa Oh, ilalim. ngayon, Mga plastic ka na Oh. supot. ngayon, sabi niya, yung mga still DNR na yan, pare. Hindi, still siya. Tsaka Hindi! Pare,
Okay yun, DNR, talagang titignan nila yan. Pero ang mag-i-implement yan, aside from the LGU and the private sector, si Mark Lapid. Right. Chiesa siya. Sa What is he Chiesa, doing? sa- He is the infrastructure Ano, Tourism tanong mo, Authority. what is he? doing. Wala. Siya ang chief ng Chiesa. Wala. Ganun ba? Wala. No, anyway, ito naman, si No. Stella So, identify- Basta quoting, yung kay, si James Montenegro, kilala ko to eh. Oh. Sa Philinvest Hospitality. TCP, Ang kay James, Tourism sabi Congress. niya, sana, ang kailangan nating sekretary ngayon, yung strong at nuanced understanding ng tourism. Especially si James, hilig nila to yung meetings, investments, conference and exhibitions, yung MICE. Ang laki ng potential niyan, mukhang ang sports tourism na hindi ganong na-develop. bigyan ng pansin nung panahon ni Hindi. Secretary Frasco. Unfairly or not, yun ang sinasabi ni James. So, Marami. nuanced, Ang TCP din, naglalabi. Oo. Gusto nila from their ranks From yung their ranks makuha ang tourism secretary. Ayoko rin yun. Hindi, ganit. At saka ganito. Kumbaga may vested interest sila. MICE ang sinasabi niya. Identified naman natin kung ano yung mga potential na malalaking arrivals. Yan, yung sinasabi ni James tungkol sa MICE. MICE, so, Yung sinasabi, balikbayan has always Food. been a very big part of our foreign arrivals. Mga Marami balikbayan. pupunta ngayon sa Japan na Pilipino dahil sa food trip. Ngayon. Yun So, ang- bakit Korea- ang Pilipinas sa Korea ba rin, food destination? Pero po, to be fair din po to Sec Cristina Frasco, napasok po tayo sa Michelin Guide. Yes. For the first time. Ayun, napansin ko yun. Okay yun. Magandang ginawa yun. Nagkaroon tayo ng Michelin na Presence. ratings. May presence na po Dati tayo. walang nagpupuntang Michelin dito. Opo. Tapos doon po sa mga So, tumitingin ng on restaurants that namin. score, kulela tayo. Pero ito sabi nila, ang makikinabang lang dyan sa Michelin, yung mga mayayaman na establishments. Ay, Hindi meron yung po mga ba? ordinary necessarily, may mass mga budget din tourism. ng Michelin. Yung ano po, Siguro yung- mga 5-star hotel. Yung Aidas na manok, pasok po siya sa Michelin. Ganun. Opo. May mga Sila, karinderya. siguro sila Chef Jesse. Siguro mga ganon. Si Sila Josh Margarita Baltwood. Flores. mga Opo, ganon. 2-star. Opo. Sila ang sisikat dyan. Although, merong merong side income or side effect. Kapag maraming Michelin establishments dito, ang magiging impression nila sa Manila o sa Philippines ay food destination. Meron pong isang parang turo-turo sa may Banawe. I forget the name, sorry. Hindi ako dumandayo ng Quezon City. Pero ano po, mula po nung nalagay siya sa Michelin, ano na po, pila-pila po talaga Kailangan banggitin everyday. mo, mapuntahan. Hindi, mga Opo. food truck may mga Michelin. No po. Food truck sa US, kaya nauso yung mga chef tumitira ng food truck. Opo. Meron ganon. I think sumisikat na rin po yung Filipino food. Hindi, Yeah, oo. sikat naman talaga ang Filipino food. There's Yes no question po. about it. Ube. Ngayon, so aside from the foreign arrivals, etc., ang gusto nga natin mangyari, yung domestic tourism malakas. Palakasin din natin yon. Kasi imbis na pumunta yung mga kababayan natin outside of the yeah. Philippines, yung domestic tourism, And that's alam niyo ba happening naman. That's happening, sa no? Saudi we are talking about Saudi Arabia. Saudi Arabia, 75 million ng kanilang tourists. Ano makikita mo ron? Wow, ang dami. Yung mga Desert. Hindi. Disyerto, camel. Yung ibinuksan nila ang area na where they believe doon nangyari yung crossing the Red Sea. Si Moses. Yung Moses. Oo. Binuksan nila yung area It na is yun. claimed by archaeologists Na doon that pala, Mount Sinai was in Saudi Arabia. Kasi may lugar doon na talagang na makikita mo. makikita mo na pwedeng tumawid talaga Yeah. sa Red Sea. Yung mga ganon. So, Tapos meron- nandun yung mga burning, yung naghiwalay Right. na bato, Bato, yan, yung ganon. mga ganon, nakita nila. Tablet. ngayon, May mga tablet. Tatlo yung tablet doon. Joke. yung na ngayon, naglagay isa. ang natin, yung ating domestic tourism, palakasin. Kasi sa Saudi, gano'n na nangyari. Yung kanilang domestic tourism. Kasi lugi tayo halimbawa, Cambodia, even Vietnam, meron silang antiquities. Yung mga pre-colonial na preserve. Even Thailand. Tayo naubos yun eh. Pero Magaling naman. Pero kaya na. Pero meron tayong Meron ibang iba. attraction naman. mga churches, To mga cover ganun for pa. yes po, siguro po pwedeng churches. i-promote yung faith tourism. Yes, Tourism. yan. Yes Oo.
Parang Food nga, the Filipino hospitality, aside from siyempre sun, sand, Oh, and sea. sea. Sun, Sand, and Sea. Alam niyo po nung ginawa po ng Vatican yung Jubilee Year Year. of Hope, Yes. yung number of Marami nagpunta pilgrims, rito. sobrang dami Oo. pong tourists. Lalo na nila mga po. Pilipino abroad. Pilgrims. Opo. 10 million yan mahigit. 10 million mahigit yun. Sila number one na ambassadors natin for tourism. Oo, nagyayaya ng kaibigan. Nagyaya niya. ng kaibigan yan. Yung pamangking ko, anak ni Joel, si Isabel, sa Spain. No? Umuwi dito, kakasal yung may sabit. So, bawat isang Pilipino, may kasama ka lang na kaibigan na babalik dito. 10 million visitors agad yun. More than 10 million visitors. Dati, merong program, in addition to yung regular balikbayan program, meron yung second, third generation na program. Kasi pag September ang pasok ng mga bata sa in North America. So meron merong camp. In July, August o kaya earlier, papuntahin natin sila rito. Yung second generation, bisitahin ninyo kung saan nanggaling ang lola ninyo, lolo ninyo. Ginagawa pa rin ng mga Pinoy yan. Oo nga, pero hindi organized. That's what I'm trying to say. So, how do we organize that? That's where the MICE, yan, that's where the MICE. Department of Tourism will come in. Kasi yung mga yan, imbis na pumunta, Kaya kailangan taga-tourism Congress of the Hindi naman. Philippines. Secretary. kagaya Sino po niya. bang minamanok May nila? manok sila. I'm sure. yung mga pamangkin ko, sabi niya, Tito, pupunta kami sa Cancun. Walang kwenta yung Cancun na yan. Pumunta kayo dito sa amin. Sa Mexico. Yung ganun. Oo. Merong merong cruise. Meron ding cruise sa Pilipinas. Umuwi kayo. Okay. Actually, nagtataka nga po ako kasi ang numbers na nakita ko is based dun sa Bureau of Immigration, yung mga pumasok po Yes. ng Pilipinas, nasa 15 million. Ang sinasabi po nila na tourist arrivals is nasa parang 6. Yes. But, kung kunyari bumalik ka dito, OFW ka, for sure, iikot ka kasama ng mga Oo. pamilya mo, di ba? So, dapat kasama sila sa bilang. Or kunyari, ikaw pupunta dito for business. Pero well, ang sinasabi kasi nila, whether or not may action ang DOT, uuwi naman yung mga yun talaga eh. Opo, So, kahit- ang measurement ng arrivals, parang yan ang indication kung gaano ka-successful ang campaign ng DOT. So, ganun nila bilangin. Merong ang distortion ng figures. Meron Tama ka? talaga. Meron. May distortion. Tama kami distortion. I think Yan kasi hindi lang po talaga 6 eh. naman bumalik yan eh. Oo. Opo. At namasyal din yan eh. Parang sa Thailand, kung bakit mataas ang kanilang tourist Dami arrivals. dumadaan doon. Malaysia. By land. Bailan. Oh, May isa pa po sa Malaysia. Indonesia. Pag nag-stop over po kayo na more than 4 hours, binibilang po nilang Binibilang tourist. kayo. Yes. Opo. So, may distortion din. Opo. But at the end of the day, ang gusto nila malaman, kailangan magkaroon tayo ng talagang honest to goodness, strong campaign to promote tourism in the Philippines. Yun ang hinihingi Yung ng mga mga private tourism establishment. Kayong mga A tiga really strong campaign. Kayong mga Tourism Congress, you are looking at the wrong people. Sino? Si Marco. Pwede yan. Oh. I accept. Bakit? Bakit? Ayun Joke pala eh. lang. Hindi, maganda pa. Maganda pa. Ang ibig sabihin ko, Writer pa. ang ibig sabihin ko, hindi private sector, hindi government lang, somebody who can really manage yung private company. Kasi if you're Irarally mo Irarally ang mo. sektor. both sectors, kasi ganito yan. Pag ikaw bihasa ka sa private, pagdating mo sa government, mahihilo ka na. Ay nako. Hilo ka. Akala Akala mo, Paano mahihilo? Yung sa Maharlika. akala, Galing sa private sector. 2 taon na yung Maharlika, wala pa nangyayari. hilo ka nga eh. Nahilo. Ngayon, kung ikaw naman nasa government, galing ka ng government na bihasa ka doon, mahihilo ka rin. Kasi, ititignan mo lahat, anak ko, hindi pala pwede ito ko. Wala ka na. And well, kaya Baka matay nagsasalita ngayon yung mga TCP na yan. And hotels and everything. Kasi nagsalita ang presidente. Ang sinabi niya doon sa Cebu, kasi sa Cebu ang tourism no? Nagtayo nga ng convention, ang bilis nung
Nagtayo si ano? At sinabi niya, mukhang naiiwanan tayo ng ibang ASEAN countries Countries. sa tourism. Ganon. Kaya ngayon, naglakas na Everybody and his brother, gumagalaw. kailangan maglabi. Kailan maglabi? Pero may hihirapan po kung sino man yung papasok kasi ang taas ng presyo ngayon ng tickets. Opo. Isa pa. So, Tapos kailangan ma-factor magulo in ang nila world yun. market. Opo. Totoo yan. Ang sinasabi nila, ang inflation rate na nakikita nila worldwide approximates o halos kapantay ng pandemic inflation. Di malayo yun. Di malayo. Eh di, problema na naman tayo. Tapos, issue yan sa 2028. Malaking issue yan. Kasi kailan ang inflation darating? Towards the end of the year? Opo, papalo Until daw po ng next phone. year, campaign period na yun. Well, ang akin look, yung papasok na secretary, ang akin nga, yung challenge na sinabi mo, Marco, would be even more, challenging. Kasi, how to sell now the Philippines as a really compelling destination compared to Thailand, Vietnam, and the rest amidst the Middle East conflict. Yan yung challenge ngayon. Not just in price, in terms of yung compelling narrative na pupuntahan destination. I was telling you about ito yung napuntahan kong recent na lugar. What they're doing now is nasa Tarlac. Nag-set up sila yung glamping na mga lugar na parang hot, pero may aircon, may Opo, glamour And, camping. Ano ibig sabihin nun? And Hindi ko alam. tourists would rather go there rather than check in at Marriott or something. They would rather go there. Nasa rice Nature, field, nature, parang nature. Bali, nasa ano. And this one, mga challenges na ganito ba? And a lot of yung Pero mga niche want to do yan. this. Niche lang yan. Yeah, but ito yung ating ito yung gems natin sa Pilipinas eh. In fact, meron kaming vacant land doon sa may Oo. Bicol. Parang magandang gawin to ah. Pero Pwede, kailangan pwede. ayusin yung Maharlika Kaya nga, Highway. Yun lahat lang, lahat naman yan Diba? dapat asikasuhin. Oo. Pati yan niche na yan. Ay, pinakamalaki yung cruise. Meron ba tayong ports to accept the... Sasakay sila sa Ginagawa Roro. na. Hindi ah. malulubog? Pero babalikan ko po yung glamping. Sobrang galing po nun kasi marami tayong mga, di ba, mga Areas, mountaineering, mga areas. ganyan, May pwede spa, tayo. may yung ganun. Pero ang ginagawa po nila, imbis na parang roughing it in the wild, parang pupunta ka doon pero yung tent mo social. Oo, social. Pwede kang mag under the stars pero convenient. Tapos may Pero culinary, may chef. Okay ah. Masarap pagkain. Yes. Hindi po. Safe ka naman ba? Safe. Safe. Okay yung mga Safe? Marami na rin kahit sa Tagaytay, may ganun yung kung saan weddings. They do that. Alam mo, yung Again, mais yun magiging conference. tourism secretary, for example, Compelling at this point in time, do not expect him or her na biglang taas yung mga tourist Ay, arrival. Hindi nga, mahirap. If ang magagawa lang ng tourism secretary is put all of these things together and magkakaroon Meron ng talagang campaign? comprehensive plan, and then turn it over to the next administration, malaking bagay na yun. Pero alam niyo sir, si Sec Frasco, meron silang tourism roadmap. Isa po yun dun sa mga una nilang ginawa. 2023 pa lang. Sinundan po nila yung Philippine Development Plan. Yun, ayos Tapos yun. yung DOT, gumawa po sila ng roadmap. Eh, ba't hindi nila nailalabas yun? Alam mo yun ang Hindi problema. nga, puro awards. Mahina din yung media That's what I'm trying to say. Yun ang napansin ko eh. Mahina din yung media niya eh. And this applies only not to Secretary Prasco, Sa but lahat. to most of the cabinet departments. Hindi talaga wala silang mababalita Kung naman sa atin. nakalagay na nga sa Dahil wala third, nangyayari doon. nakalagay na nga sa third paragraph, this is in line with the directive of the President to Masyado lagi may ganon. masyado yung ginagamit si Presidente. Ang daming plano. Pag Di ba hindi- ano yun? Pagdating, dami niyong plano, sinasabi niyo in your mind, etc. Tapos in line with the President. Tapos hindi niyo na-execute, di ang Patay problema yan, si Presidente. Si Presidente, hina nito. Ito sabi ni Ganun eh. Secretary Chu Laurel, yung binanggit ko kanina. Ang Pilipino daw po mas gusto na ngayon ng imported rice. Nakita mo? Nakita mo yan? Ano yung sabihin? In line with the Nagkaroon President's kasi ng instructions, Agriculture and Food Security Summit. Yan. Puro summit dito, kaliwat kanan. Ang nag-organize daw. Makati Business Club ang nag-organize nito. Ang sabi ni King of the Road, Sila apa yan. Francisco Chu Laurel Jr., mas gusto na raw po ng imported rice. Paano kaya niya nalaman yun? Imported naman lahat. Kasi yun ang kinakain niya.
Siguro yun po yung mas Ayaw niya ng mura. 20 pesos per kilo. Pero Hindi. bilang isang Mindorenya, father side, sasabihin ko po na sobrang sarap po ng Mindoro Dinorado. Yes, The yes. best! Yes. Uy, talaga? Well, ako Kung meron makakaano akong tayo meron mga- akong medyo naughty na comment. Kaya niya sinabi to kasi malapit ng i-lift Yung import ban. importation. To justify the lifting of the ban. Kailangan mo sabihin, gusto ng tao yan eh. Hindi ba? Medyo naughty, pero posible, hindi ba? Ang galing ng timing niya eh. Sa lahat ng pagkakataon, pwede mo naman sabihin na gusto namin imported rice. Pero ngayon mo sasabihin yan, malapit nang i-lift yung ban. Siguro po kung basmati. Yeah. Pero mangangampanya po ako para sa Mindoro Dinorado. Ang sarap. Kaya maganda. Alam mo, Mindoro, yan ang talagang food basket natin aside from Cagayan Valley at saka may Iloilo. Dapat- Mindoro by itself Dapat key production area yan. Oh. can actually feed the Philippines. Wala nga lasa yung imported rice. Ano ka ba? Bakit preferred dyan? Dinorado, may laban ba sila sa Dinorado ng Mindoro? Wala silang laban Wala. doon. Sarap-sarap nun. Opo. Hindi ako ngayon Alam mo, Actually, sa agriculture po, tayo po yung may pinakamasarap. Nag-switch ako recently sa Adlay rice mula sa Mindanao. Mahal lang ano. Mahal. Di ba nakakabili Sinagot na ng siya ng mura? FFF, parin John, at Dapat siyang Margot, tsaka Oo. sabi po ng Federation of Free Farmers, kung ganyan, na ang preference ng consumers ay imported rice, kayo may kasalanan, sabi sa DA. Binalikan siya. Kasi you're encouraging importation. You lowered the tariff. Di ba? Tinaasan nyo ang quota. Hindi nyo wala kayong ginagawa sa smuggling. O, sino may kasalanan? Kung bakit? Kasi yan ang nandyan, imported rice. Tapos sinasabi nyo ngayon, nag-switch na ang taste ng Pilipino from local rice to imported rice. Dito, well, kung ano yan, availability rin. Ako gusto ko yung Dinorado sinasabi niya. Doon din sa amin sa Bicol, masarap din yung palay, yung rice na kinocultivate nila in San Poling. Iba. Diba? Oo, ang sarap magkamay, tsaka tipak ko magkanin. Oh. Parang lahat po ng produktong agrikultura natin, mangga, mas masarap pa yung atin, saging, mas masarap po yung atin. Aging mangga, oo. Pinipake nila yung, ang tawag nila Philippine mango sa US. Galing sa Mexico yun. Pero galing sa Mexico, ginagamit yung brand ng Philippines para bilhin. Naalala ko po yun, binabranding po nila na Philippine Mango. Philippine pero actually, mango pero Mexico. Ang pangit, hindi masarap. Wala. Iba po yung tamis ng ng Pinoy. Oo, natin Opo. yung Ibig sabihin lang ni Secretary Chu Laurel, i-erase yung bar ng production natin ng local rice. Hindi yun ang Ganda. ibig niya sabihin. Hindi. Ganun ba? Hindi. Ang ibig niya sabihin, mag-import pa tayo. Ang ibig niya sabihin, happy days are here again. I'm being Para sa mga importers. Ano happy days? Happy- Big mo sabihin, patutugtugin na naman big mo sabihin nakikinabang siya sa importation ng rice? Sino? Si Laurel. Bakit? Hindi ba? 9:31 na umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito na unsyaming taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, ikinadismaya rin ng mga dispatcher. Report mula kay John Riz Galata. Bukod sa mga tsobere, ikidadismaya rin ng mga dispatcher ang naunsyaming taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay John Bernard Terado, isang dispatcher dito sa Shaw Boulevard, apektado na rin ang kanilang kita dahil nababawasan na rin ang mga namamasadang jeep. Dahil dito, panawagan ni Terado sa pamahalaan na pakinggan ang hinaing ng mga transport groups na ituloy na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kasabay na rin ang isinasagawang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Malaki rin kawalan sa aming mga dispatcher kasi halos kakaunti na lang din yung bumibiyahe. Nababawasan din yung kita namin. Yung dati nakakapag-uwi kami ng 800, 700, ngayon nasa 400, 350 na lang, wala na. Pakinggan nila yung mga taong halos nag-aano ngayon sa mga rally, katulad ng Piston, Manibela. Yung mga inanaing ba ng mga driver? Kasi sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ulo, wala nang kinikita, wala nang naiuwi sa pamilya. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Papel ng mga
Abogado ni VP Sara sa impeachment proceedings, limitado lang ayon sa Justice Panel. Report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nilinaw ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na ang mga miyembro lamang ng komite ang maaaring magsagawa ng direct at cross-examination sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, limitado lamang ang papel na gagampanan ng mga abogado, kabilang ang pagtulong o pag-asikaso sa kanilang kliyente. Batay kasi sa patakarang umiiral sa Kamara, hindi maaaring magpresenta ang mga legal counsel at tanging ang respondent lamang ang pinapayagang tumugon, partikular sa mga tanong ng komite. Nabatid na naharap ang Vice Presidente sa mga kaso kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at iba pang mabibigat na krimen kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo, pagbabanta sa pamilya ng Pangulo at hindi maipaliwanag na yaman. Una nang sinabi ni Luistro na kanila nang ikakasa ang formal na pagdinig o mini trial matapos ideklarang sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ digital news accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yes! Alam mo ba? Ito si Marco. He's a professional singer. Yes. Alam ko. Just singer to. Hindi kami naniniwala. Palya. Jose Marica. Jose Marichan. Galing. Ano? Balik ka sa next Thursday, ha? Balik ka para Gusto ko lang mapakinggan natin yung boses nila. Papakatahin niyo po ba ako? Kakanta ako. Gadala pa ako Kailangan mo pianista. na kanta? Ano po? Okay. Happy days. Na-drop daw sa charges yung Alcantara. Yun ang report ng Inquirer eh. Na ano? Saan ko ba nakita yung Inquirer? Tinanggal na raw siya doon sa mga kakasuhan. Alcantara DPWH contractor dropped from 3 cases. Sabi ng DOJ. Nakawala na. It is very possible. Kasi state witness siya. State witness siya. Pero 15 kaso niyan eh. So ano ba naman yung tatlo? Okay lang. So, 12 pa. pa ang bubunuin niya. Puro pa rin siya, gano'n. Puro. Malapit pa rin bumingo to. Oo. State Ang contractor doon pare yung SIMS, Yes, SYMS, SY. Construction Trading. Ito ba yung sa Mindoro? Hindi, yung Sims dito Bulacan. sa Bulacan. Oo. Okay, sa Bulacan. Yung sa Mindoro, sila ano naman yun? Yung sa Mindoro, Sa nauhan. sila Sunwest yun. Saltico, Sunwest. Sunwest. Sarap pa. So, ano yan, doon sa Sims na kontrata na yan, kasi yung daming kontrata sa Bulacan, ano nga yan eh, yan ang pinaka matindi na pinaglagyan ng problema ng flood control, yung Ayun. Bulacan. Oo. Kasi bilyunan doon eh. Ang daming ghost. Ang daming ghost doon. Kasi marami cemetery doon eh. Oo. Kaya may mga ghost. Yung Eternal Gardens natin na, di ba? Sa San Jose del Monte ba? Hindi. Dito para sa Caloocan. Caloocan yun. Yung 6 daw dun sa 18 Maleta Boys ay hindi pumirma sa kanilang ang Affidavit. ang pumirma lamang 6. Out of 18. Kasi daw pinigil ni lawyer. Ni Levy. Bakit daw? Kasi pag-aaralan pa niya. Kasi siyempre, hindi nyo pinag-aralan. Pumirma kayo na 18 kayo. Di pag-aaralan Ganun nyo ba ang ngayon. proseso? Mali nga eh. Nagmadali sila eh. Kasi itinoon nila dun sa February 24.
the day before February, before the EDSA celebration. Kasi nagbigay ng statements, eto mga bagmen, doon sa mga agents ng NBI. Yes. Nung pinipare na yung statement, magpipirma na, pinunit daw ni... Balikod. Oo. Yung para doon sa 12. Kasi, ang original na nga gusto ginawa... daw niya ma-review muna yung statements. Ang original kasi nilang ginawa na pinapirma niya yung 18 na yan, silang lahat ay isang affidavit. Kaya nga kailangan isa-isa. Ngayon, sabi ng NBI at sabi ng Ombudsman, hindi pwede yan. Ibig mo sabihin, magkakasama kayong lahat nung ginawa nyo itong 805 billion na delivery. Ano kayo? Delivery boys ng JNT? Hindi. Ayun. Hindi. Ano ba talaga proseso? Sabi ni Matibag, Kanya-kanya yan. Oo. Personal. Sabi naman ni Baligo, ang sabi ni Matibag, may order ng Department of Justice na hindi pwedeng i-release ang mga testimonies or statements hanggat hindi pa nasa court. Ang sabi ni Baligod ay hindi, kailangan may presence ng lawyer habang nagbibigay ng statement ang isang person of interest. So, merong conflict ngayon dyan. Hindi. Ang Ibig sabihin, wala pa tayo sa korte, ang gulo na. Hindi. Talagang gulo. Kasi, from the very start, gulo naman talaga gusto nila. Gusto ni Baligod. From the very start. Kasi, Hindi meron... po gusto lang na lumabas Truth, ang the truth. pawang katotohanan. The truth. Okay. Walang iba, kundi Yes. ang katotohanan. Tama siya doon. Gusto natin na lumabas ang katotohanan. Ang problema, doon sa original na pinirmahan ng 18 na yan, hindi pwede maging katotohanan yon. Kasi lahat sila Pare-pareho pumirma ang doon sa experience. isang affidavit na silang, kumbaga, parang silang lahat nagsama-sama nung nagde-deliver. Nangyari ba yon? Hindi pwede mangyari yon. Kaya sinabi sa kanila, kanya-kanya kayo dapat kung anong nalaman ninyo on a personal basis diyan sa sinasabi ninyo. Okay. In another issue Hindi po. pwedeng collective. Ay, Ganun. collective Yun na wala nga yun. eh. Baka naman nagsasama sila sa pantry, nagkakape na pagkikwentuhan nila yung delivery. Ang nagsasama-sama lang sila doon, Sa- parin sa Joel, pantry. sa GC. Group chat. Napag-aralan nila yun, The ito, group digital chat. age na Ito ngayon pala nangyari sa atin noon. Oo nga, no? Oo. Hindi ko alam kung connected to eh. Kasi yung kanilang patron, si Mike Defensor. 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 Sabit naman dito kay Marcoleta. Oo. Ang sabi po ng COMELEC, walang criminal liability si Marcoleta tungkol dun sa kanyang SOSE ba yun? Oo, Sose. Sa yung ano po niya, yung election campaign. Statement of contributions and expenditures. Wala raw criminal liability. Pero meron civil liability at maari daw si defensor naman ay meron namang criminal liability. Bakit siya involved? Siya ba ang nagbigay Hindi ko ng alam. contribution? Yun ang sabi ng balita. Kasi ang problema noon, sinabi ni Senator Marcoleta, bakit nakalagay dyan na, bakit hindi niyo identify kung sino nagbigay sa inyo ng contribution na yan? Sabi niya, kasi sinabi ko sa kanila na in confidence yan eh. Ay, hindi pwede yun. Kailan sabihin mo? Kasi gumawa ka ng SOSE. Specific dapat yun. Teka, So nabanggit ba na si Mike Defensor ang nagbigay? yun ang intindi ko doon Parang sa ganun. balita eh. Parang ganun ang lumalabas. Oo. O di, alam naman natin na magkaibigan yan. Wala namang masama doon. Orders election complaints versus Marcoleta. defensor, other campaign donors. Yan, campaign donor siya. In other words, campaign donor. Bakit naman si Mike Defensor ang pag-iinitan nyo? By tawagan natin si And he's just si George. so proud daw to be part of the effort to tell the truth and nothing but the truth. of the 18 maleta. Of the 18 Marines. Nag-order po ang COMELEC, kasuhan daw yung campaign donors ni Marcoleta kasama si Mike Defensor. Yan. Yan po ang balita. And bank resolution yan. Okay.
Ano ba yung kaso ni Marcoleta? Yung Hindi niya dineclare. Hindi niya dineclare. Sa SOSE na siya'y tumanggap na 75 million from friends. Friends naman pala That should be eh. pretty clear cut. Dapat exempted pag Parang kay friends. ano yan, Di ba pwede yun? Parang kay Exempted Senate pag... President Lalo na kung ang friend mo, si Mike Defensor. Exempted ka dapat. Dapat exempted na yun. Mali naman yung COMELEC dito. Dapat meron ka namang konting konsiderasyon. Di ba? Tsaka ano yan, masama bang magbigay ng contribution At sa ang isang dahilan ni kaibigan? Marcoleta, kaya daw niya hindi Dinisclose. dineclare, nag-request ng, Anonymity. ayan, Yeah. Gano'n naman pala mula ngayon, pag nag-donate ka, declare your anonymity. so susundin ka. Walang criminal liability. Hindi. Di sila ngayon na may criminal liability. Dalawa lang yan. Either you declare or if you do not declare, ikaw mamabanatan. Bakit ayaw mo magpa-declare kung Oo. ikaw ang nag-contribute? Bakit? Ano ba? Saan ba galing yung Baka contribution masilip? mo? Hindi I'm naman a Pero siguro. you have to low declare the profile. amount. You have to Just declare. not the name. Di ba po? Kung No, mag-request you have to ng declare the anonymous. contributor. You have to declare. Paano kung low profile ako, I'm a... Dineclare Doesn't niyo po ba matter. lahat po sa inyo? It doesn't I matter. hate the limelight. Doesn't matter. If you hate the limelight, do not contribute At to saka a ang sabi political niya, exercise. binigay sa akin niya, wala pang campaign. Doesn't matter. Ba, may timeline pa siya. Kasi kung i-declare ko yan, kung may kampanya na, Para mag-donate ka na ngayon tapos habang wala binigyan pang ako ng campaign. pera. Hindi ba? Hindi. Hindi? That's not the way it happens. Hindi, malabong palusot Wala yun, mo pa pare. dyan. Hindi pa matatapos to. By the way, Hindi meron pa ding matatapos. Manggugulo pa si Marcoleta. meron ding balita, baka yung ma-junk, yung, di ba si Senator Bato de la Rosa ay matagal na wala. Yung sa ethics Oo, sa committee. Senator. Tatanggalin na yung complaint. Oo, I-dismiss. kasi wala palang rules ang Senate tungkol sa no work, no pay. Sa absenteeism. So, hindi magpa-prosper yung ano na yun, Yung complaint. Oo. Ano yan? Mga speculative. Ang complaint. Speculative ba yan dito? Speculative. Okay, sorry. Hindi. Na nagpa-quote si JB, Secretary. Hindi ba- JB hindi na, ba ang ay, com- wala kaming ruling sa no work, no pay. Kaya, Hindi naman no work, no pay ang issue eh. Hindi, may iba pa. Ito yung isa. Ang issue, ba't di mo ginagawa yung trabaho mo sa Senado? Ba't di ka nagpapakita? Yes. Hindi, Diba? At saka hindi lang no work, no pay because it also involves yung kanyang mga chairmanship ng committees. Ayun. Hindi siya, wala siya. Hindi siya Hindi, kaya nga, sinasabi, Paano yung contribution paano mo yun? nun? Anong gagawin namin sa'yo? Itatanggalin ka na namin na chairman. Dapat nagpa-zoom na lang. Yung mga ganong klase. Kasi chairman siya ng committees. Daming ginagawa ng committees na yan. Very sensitive committees yan. Kagaya niyan, peace and order siya at saka defense. Si si Senator Bato. Okay. Ito pa, isang issue. Gusto nyo to? Yan na. Yung cigarette smuggling. Meron daw, para-paraan lang yan, sabi daw. Yung, teka ha, nawawala yung ating, ayan. Merong cigarette smuggling attempt dyan sa Maguindanao del Norte. Very imaginative ang paraan. Inalagay sa cement mixer. Yung sigarilyo ini-smuggle, nilagay sa cement mixer. Wala naman simento ron sa loob. Ba't mo na masisitahin yung cement mixer, di ba? Kung ikaw ang polis. Pero, Nalaman eh. natiktikan eh. Natiktikan siya. May nag-tip. Yan daw ang pan-deliver nila, cement mixer. Hindi ba naman napakagaling noon? Magaling, kumbaga... Ano yung cement mixer na yan? Nasaan ng semento at saka graba ni... Nakalimutan po Sir. namin. Yan ay gagamitin yung mga sigarilyo na yan ng mga workers namin. Trabahador yan eh. Aksidente lang nung Aksidente lang nahuli. na. Kasi dumaan ang checkpoint yung cement mixer. Bakit hindi naikot? Oo. Ba't hindi raw umiikot? Yung cement mixer kasi, Kailangan umiikot. hindi pwedeng hindi umiikot yan. Otherwise, Matutuyo yung semento. Matutuyo eh. yung semento. Hindi umiikot yung semento. Anong laman yan? Teka, nakita nila. Cigarette smuggling. Ibig sabihin, Innovative. ganun ba ka-lucrative na yung smuggling na yan? Hindi naman. Para-paraan ang ginawa nila dyan. Cement mixer. Gano'n kamahal ang cement mixer, pare? Milyunan yan. Di ba nauupahan At saka yung oras na hindi siya nagagamit ng mixing cement, Okay. ang laking nawawala opportunity cost, di ba?
Hindi nyo naintindihan, ho? Umiikot yan, kaya lang iniikot yan, sigarilyo. Kayo naman eh. Parang tambiolo. Oh, tinatambyulo namin to dahil pamimigay namin itong mga sigarilyo na ito. Okay. Ito Sa- may news ako rito. Ito maraming tagapagkikinig natin dito at baka hindi pa kasali si Margo rito. Mga senior citizen. Malayo pa to. Malayo yan, malayo pa yan. Tumatanggap Oh, thank you. ang senior Malayo citizen kasi pwede makaklaim ng social pension. Hindi ito yung SSS or something. Pag indigent ka, Saan? may pension. Mula Ayuda? sa Department of Social Meron, Welfare. meron. Now, Kahit sino pwede? pero Hindi, so dati, senior. Para makakuha ka niyan, you just submit any senior citizen ID. Ako meron ako niyan. Okay. At driver's license ngayon hindi na pwede. Hindi, hinigpitan na nila. Kailangan ngayon ay national ID Hinigpitan na ng nila. Wow. PSA. Eh, lahat ba may national yun ang ID? gusto kong malaman. Tsaka Kamusta kung na dumating ba? Dumating na ba yung national ID Meron nyo? pong mga Marami dumating na nagre-reklamo ngayon. Ano na sila? Nag-register sila sa mga mall, yung PSA. Wala pang dumarating. Na national So ID. paano sila ngayon? Eh, Hindi nila pwedeng ipakita yung kung wala silang ipapakita. Dati Dati kasi number one, pakita mo na senior citizen ID or ano eh. driver's hindi, license. may dahilan ngayon yung DSWD na hindi ka bigyan. Wala ka Or ID. may dahilan ngayon PSA na galingan nila talaga yung sistema ng Hindi national mangyayari ID. yan. Hindi mangyayari yan. naman. Hindi Gagalingan? Nako, PSA, imposible. yung national ID, never. Problema nga yan ni Ben Jokman. Pinsis, No. PSA. Ang pwedeng gawin nila, Ito nung Marami PSP nagtatanong governor na, siya. Paano na yan? Sabi, bigay nyo na lang sa amin, kami maggagawa. ayaw nila yan. Hindi, ayaw ibigay eh, kasi kumikita yung contractor. Ganito, pwede naman silang pumunta. Every municipality has an office of senior citizens affairs. Oh, yung Yun na lang ang mag-i-issue. Pumunta kayo doon. Ay, hindi, ang rule ng DSWD, national ID. Pwedeng sabihan si very kaya flex- marami nagpapanik ngayon ng mga very seniors. flexible Paano yan si to? Secretary Rex Gatchalian. Oo. Kung hindi pwede at wala naman national ID, yan PSA, pwedeng pumunta sa OSCA. Pwede yan. Ano, Oscar? Office of Office of Senior Senior Citizens Affairs. Meron kami yung OSCA. Sa OSCA. Paranaque Meron, every municipality, every barangay has an OSCA. Kaya yan. Okay. Huwag ho Sana, kayo sana. magpanik. Kung sino man ho kayo, huwag ho kayo By magpanik. the way, hindi babate, gusto ko lang kilala natin to condolence sa pamilya ng dati mong kasamahan pare sa Philippine Star, si Lito Takuhan. Oy! Ang tagal Oy! niyan, Oo. naging sports editor na legend yung Kaibigan taong ko yan. yan. Oo. Nung ako'y editor, He passed away last night. ay Oo. katabi Lito kami ng Takuhan. desk Oo. ni Lito. Ang galing mag-golf. Magaling yan si At Lito. magaling Galing magsulat mag-golf. sa totoo Oo, lang. sabi niya sa akin. Wordsmith ang taong yun. Ang tawag sa akin niyan, Brad eh. Brad, mag-aral ka na. Mag-golf. Dahil nahuli ka eh. Tagal bago nag-golf. Ano yun? Late 80s. Tinayo namin 80s yung pa lang, Star nag- 1986. golfer na Baka yun. hindi ka pinanganak noon. Ah. Hanggang 1986. So, simula, pioneer kami doon eh, sa Philippine Star. Magkatabi kami ng desk. Si Lito kay Lito. Lito Lito Takuhan. Takuhan. Yan ang group. Nalungkot ako dahil nakita ko siya. Talagang hinang-hinana. Oo, kasi Nung huling-huling mga araw. Nagsusulat pa rin siya, pinopost niya sa social media. Nagko-comment pa ako, sinasabi niya, mahina na ako, yung ganyan, palagay ko, malapit na. Parang ganun sinasabi niya. Sabi ko, hindi bale, you're still a damn good writer. Yes. Galing magsulat. Kakaiyak minsan. Yan si Lito, yan ang mga yan paborito yan nakasama ng mga grupo ng golfers na sports editor, sina Al, si Ding Marcelo. Jun Engracia. Kasi yan Si ang mga Reca Trinidad. yan ang mga tinatalo niya John palagi. Engracia. Yan ang Kasi mga tinatalo niya napakagaling palagi. naman ni Lito ko Hindi, talaga. ikaw naman, Hindi, Oo. wag mo naman baka lang ang tawag doon. Hindi, Ginagawa niyang baka niya itong mga baka ito. niya Itong mga ito. Oo. Wag mo naman sabihin tinatalo. O mga baka. Oh. Masakit pakinggan eh. Hindi, pero gumaling na daw si John. Si John. John Engracia. Oo, magaling naman talaga. Sabi Wait, ko, sorry, ano po nangyari kay Jun Engracia? Hindi, Gumaling. sa Akala ko Gumaling sa Kala mo gumaling sa golf. sakit? Sa golf. Hindi. golf. Hello, Kasama Jun namin sa Engracia. Inquirer. So, si Jun. Kasama namin ni Alam ko yun Marco kasi. sa Hindi, Inquirer. gumaling na siya Gumaling sa... lalo. Wala nang He's ginagawa okay. eh. Don't worry. Ito, meron na raw pong nakarguhan ng profiteering na gas station.
Uy, Yan. pero malayo. Pare. Sige, sabihin mo. Ano. Sa Nueva Vizcaya, tsaka sa Eastern Samar. Sabar at Vizcaya. Well, the fact of the matter is, Meron. chinard sila. Hmm. Hindi talaga may na-robing talaga ang Hindi, DOE, pero Department sa akin, ang of question Energy. dito, maaaring gusto nila mag-sample to eh. Yes. Sample nila para matakot naman yung mga ibang gustong magsamantala rin. Oo. Ang basihan nila, mas mataas ang selling price nitong gas station na to kesa doon sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi siya Is that tatangkilikin. enough proof ng profiteering? Baka naman, mas malaki cost. Ano ba ang Baka- criteria ng profiteering, pare? Sabi mo nga. Baka unconscionable po yung pagtaas. Sobra-sobra dun Yun na sa nga, like baka naman. regular. Ay, di ba kayo doon bumili? O, nga, Meron dun pala muli. sa paligid Market nyo. forces na papasok dyan, di ba? Paano mo masasabing profiteering yun? Medyo duda ako dito sa PNP na. Yung nagpagasolina ako sa'yo, itong boy ninyo, gago ito. Bakit? Tignan mo ginawa niya sa akin. Mas- Siningil ako mahal. Siningil ako ng mahal tapos hindi niya pinuno yung aking tank. Mas gusto ko pa tong isa na meron daw pong isang nagtatransport ng gasolina nang walang valid documents and permits. Tanker, yung tanker. Malamang smuggling yun. Mas gusto ko pa yun. Kesa yung istasyon, sisitahin mo dahil mataas ang singil. Hindi ba? Parang walang no rhyme or reason. Walang pinanggagalingan yun. Pwede sabihin ng boy, di ho kayo dito bumili. Bumili kayo dyan sa kabila. Hindi kasi inubliga ng DOE, ang PNP. Manghuli kayo ng istasyon. Ipapasara daw sila, di ba? Ipapasara ko kayo. Sabi. Yan ang ginawa. Kahit ano, ito, huli natin. Di ba ito yung kinakatakot natin, yung PNP? Anong basihan nyo? Anong magiging... Yun na nga, Yun na tanong. nga. Yun na nga, tanong. Ganun na nga yun. Yung nagtatransport, walang dokumento, Ayan, klaro. Klaro yun. Sa dokumento mo, kailangan kasi may... Pero yung nagtitinda ng either mahal o Nagtitinda mura, ng- Mahirap paano yun. yan na-compute? Malabo yun. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, next week, punta ka uli Oo. Margo Salcedo mo, darating ulit. Darating next week. ulit. Si Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ito, hindi nanguhuli to. Ay, hindi magpapahuli yan ng buhay. Magpapahuli ng pare. buhay. Ano yan? Gregory Beck ba? Gregory Beck? Gregory Peck. Hindi eh. To kill the mockingbird? Hindi. Apple green na is long live ang sakit niya ngayon. Gusto ko lang po mag-condolences ulit sa family ni Edgar Cabango. Oh, yes. Yeah, it Salamat. was a beautiful, beautiful tribute. Kasama to him. kami It's dun a sa very, family very, niya. very, very, yes, the DWIZ family. He was such a good man and inspired Yes. all of us. Ito na po ang award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Oh! Karambola.